Naghahanap din ba kayo ng sapatos na mura, pwede sa malapad na paa, tapos pwede sa flat-footed? Pero in terms of performance, hindi ko pa masasabi. Pero based sa experience ko sa brand na to, well, ang racing shoe ko na ginagamit ngayon is itong brand na to. Tapos naka-PR ako sa 5K noon, 10K, tapos 21K. Yun yung pinakamagandang sapatos na nabili ko sa halagang 2,800 pesos lang. Pero ito, ibang sapatos na to. Ito yung tinutukoy ko, ang Chowdan na wide. Yan. Chowdan wide or Wanying 2. Wanying ang pangalan nito sa Chinese. Pero dito sa Pilipinas, makikita nyo sa online shopping o dito sa TikTok, ang pangalan niya is wide. Ito yon. Ito yung sapatos na yon. So fake unboxing to kasi nabuksan ko na siya, nasuot ko na ang sapatos na to, pero i-reserve ko muna yung masasabi ko pagdating sa mismong experience ko sa sapatos na to dun sa final review. Siyempre, first impression lang muna to, saka sabihin na natin unboxing. Ayan, ito yung Chowdan Wide. Size 11 to. Ang timbang niya is 280 grams. Hindi siya ganun kagaan, hindi rin siya ganun kabigat. Tamang-tama lang para sa isang daily trainer. Siguro pinangalanan tong wide kasi kung mapapansin nyo, yung base niya, yung outsole niya, napaka-wide. Kasi yun nga, itong sapatos na to is promoted as stability shoe ng Chowdan. So sa mga flat-footed dyan at sa mga malalaking paa, baka ito na yung sapatos na inaabangan or hinahanap nyo. Especially, yun nga, relatively mura siya. Around 2,000 plus lang siya. Depende sa panahon, depende kung naka-sale siya. So abang-abang lang. Anyways, ito yung mga specs niya. Yun nga, 280 grams siya sa size 11. Ang upper niya, made of jacquard single layer na breathable. So mapapansin natin meron siyang mga butas-butas dito sa taas. So manipis lang siya, hindi siya mainit sa paa, pero hindi ito yung manipis na madaling mapunit. Itong forefoot area niya merong structure, merong overlay para mabigyan ng protection yung ating mga daliri. Yung lace niya, typical lang sa isang running shoe. Walang special dito sa lace niya, pero napansin ko lang medyo maikli siya. Kasi nung nag-runner's loop ako, medyo maliit na lang yung naging allowance niya. Tapos napansin ko rin itong extra lacing hole niya dito. Itong left part, meron nga siyang butas dyan. Meron siyang mga butas. Pero sa inner part dito sa loob, wala siyang butas. Actually, ito lang. Itong isa lang. So, bale ako pa yung maglalagay ng butas dito. So, baka nakaligtaan lang ng quality control. Saka, napansin ko rin kanina, meron siyang konting, sabihin na nating pandikit na siguro hindi rin napansin ng quality control. Pero so far, napakaliit lang naman. And syempre, given na hindi naman siya ganun kamahal, well, hindi na ako magko-complain para dun. Yung tang niya is gusseted, meaning may mga part siya na naka-attach dito. So, hindi siya lilihis basta-basta habang tumatakbo tayo. Tapos, ang tang niya mismo is medyo makapal din. Merong padding dito. Medyo makapal din dito sa gitnang part. Pagdating naman sa heel collar, yung padding niya adequate naman. Tapos, heel counter niya matigas, which is good para ma-prevent yung heel slippage natin. So far, yung lockdown feel naman dito, maganda naman. Saka yun nga yung sinabi ko kanina, malapad or roomy itong sapatos na to. Overall, I think pwedeng-pwede ito sa mga malalapad na paa. Huwag lang talagang masyadong malapad or masyadong mataba. Now, pagdating dito sa insole niya, 5mm ang kapal niya. Tapos, made of supercritical foam to. So maganda yung kanyang feel. Actually, nung unang sinuot ko itong sapatos na to, napansin ko talaga yung soft underfoot feel niya, talagang malambot, saka komportable sa paa. Now, itong midsole niya, dual layer or dual density. Yung upper part is Q Kung Fu Pro. Ito yung ginagamit nila sa mga mamahalin nilang sapatos, yung racing shoe na sinabi ko kanina, yung Feeling PB 4.0 ko. Ito yung foam na gamit nila. Ito yung sinabi ko kanina na napansin ko na malambot siya nung sinuot ko. Tapos itong nasa baba niya is EVA yung gamit nila. Relatively matigas siya kung ikukumpara natin sa taas kasi itong sa taas talagang malambot. Now, itong outsole niya maganda yung coverage, saka yung material na gamit nila is CPU, which is the same material na gamit sa Chowdan Feeling PB 4.0 ko na racing shoe. Maganda yung durability nito, saka makapit. Wala akong complain doon sa sapatos ko na Chowdan Feeling PB 4.0. I think ganun din ito. Pero kung mapapansin nyo, itong outsole niya, hindi siya ganun kakapal. Ayan. To be honest lang, naitakbo ko na siya ng 7.2 kilometers the other night sa isang
interval ko, wala pa namang sign ng pagkapudpod. So I guess that's a good sign. Yun nga, yung sabi ko kanina, yung Fiying PB 4.0 ko, maganda yung durability ng kanyang outsole. Same material dito, CPU. So I am hoping na ganun din itong outsole niya. Now, napansin ko rin na napaka-flexible nitong sapatos na to. Kapansin-pansin din yung talagang softness niya. Ayan. So far sa 7.2 kilometers na takbo ko dito, pacing ko was around 5 something. 5.30, 5.40. Yung pinakamabilis ko is around 4.50 siguro. Na ibibigay niya naman yung demand ko sa medyo mabilis na takbo. Saka yun nga, since promoted to as stability shoe, saka kapansin-pansin na naman na napaka-wide ng base niya, ramdam ko talaga yung stability na nabibigay ng sapatos na to. Pero dito lang muna tayo magtatapos kasi hindi pa ito yung final review. Siyempre, bibigyan ko pa to ng iilang kilometro, 30 to 40 kilometers siguro, bago ko siya bigyan ng final review talaga. So abang-abang na lang. Again, this is Chowdan White or Wanying 2.0.